All right? Matthew chapter 5 po tayo. Matthew chapter 5. Okay, so kung nakita na po, sa Matthew chapter 5, verses 14 and 16, sa ating pong magiging pagbasa ng ating pong teksto, kasama po ang Victory Fundamental Baptist Church, of course, ang Japan, kahit hindi sila nakahook lagi sila. Ang ibig ko pong sabihin, sila po'y laging naka-tune in po sa atin. So kaya binabati ko rin po mga kapatiran natin sa Japan at kung sino man pong naabot pa ng ating online ministry. Sabay-sabay po ang gawin natin pagbasa sa inyong kinalulugaran, Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Kung nakita na po, please let me know by saying amen. Okay, so verses 14 to 16, all together please, ready, begin. Ye are the lights of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good work, and glorify your Father which is in heaven. So mga kapatid, the best way to carry the light of the Lord, ang ating pong pinaka-mainam na magagawa para ating pong madala ang liwanag, ang ilaw ng ating Panginoon. Okay? Let us go to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong ipinararating po sa iyo ang aming pagkilala sa iyong kadakilaan, sa iyong pong kabanalan, sa iyong kataas-taasang pangalan. Kami po'y nagbababa ng aming mga sarili, humihingi ng tawad sa aming pong mga kasalanan, at hiling po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na umabot sa aming pong mga espiritual na kalagayan. Salamat po sapagkat nahupa na po ang panahon, and we pray, O Father, that will continue to help our brethren, in particular, na makarecover po sa kung anumang naging epekto ng sunod-sunod na pag-ulan na ito. Nawa dakilan Diyos, lagi mo kaming pakaingatan, at alam po namin sa panahong ito, marami po ang mga bagyong dumarating, but we believe, Lord, na ikaw po ang aming shelter in the time of storm. So please continue to protect us, and please, Lord, as we come to you, as we listen to thy word, may you again talk to us, may you again touch our hearts, O God, empower your humble servant, fill me with your Holy Spirit, O God, give me wisdom, guide me, O Lord, and please give your people sensitivity to the moving of the Holy Spirit and submission to the authority of your word. Thank you so much. We praise you, Heavenly Father, in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So the best way to carry the light of the Lord. So dito po, mga kapatid, gusto ko munang i-establish yung pong idea. Actually po, itong message na ito, shout out nga pala sa Pamilya Pineira. Ano po? Nagkaroon kami ng opportunity doon po sa Puerto Princesa sa Palawan. Kami po ay nakita-kita, nagkasama-sama, pinatuloy, nasikaso sa kanilang tahanan. Actually po, ang message na ito ay bunga ng tema po nung anniversary na aking pong pinagsalitaan. Ang tema po nila kasi is, we will carry the torch. So alam niyo naman po yan, idea ng torch, hindi po ba? So actually, ang kinuha ko yung isang side. Sapagkat ang torch, ito po yung usapan ng apoy, alab, init, and I believe ang mga Kristiyano dapat may alab at init sa puso sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Pero ang isa sa idea po ng torch is the light. Yung liwanag na ibinibigay po nito. Kaya mas binigyang pansin ko po sa aking mensahe yung concept nung carry the light. Okay? How can we best carry? How to carry the light of the Lord? The best way to carry the light of the Lord. Yan po ang tatalakay natin. Now, ito pong ating teksto ay bahagi ng tinatawag nating Sermon on the Mount. Ibig sabihin po, ito yung mga aral na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Mula po chapter 5 yan hanggang chapter 7, mga kapatid. And then along, doon sa kanyang pagtuturo sa kanila, meron po siyang binigyan ng emphasis patungkol sa kung ano po ang kalagayan natin bilang mga Kristiyano. And we understand
na yung pong pagtukoy dito ay hindi po nangangahulugan that Christians are the direct light. Because we believe that the direct light and the true light is no other than our Lord Jesus Christ. So we are just the reflection of the true light. And that is actually my point tonight. Kung paano pong tayo'y refleksyon ng liwanag ng Panginoon, it is good to understand and to learn how can we best carry the light of the Lord. Ibig sabihin, paano po natin madadala po yan? Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5. Sa 1 Thessalonians chapter 5, mga kapatid, ang sabi po ng verse number 5, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. So this is actually very clear when the Apostle Paul talked to the believers in Thessalonica. He told them na tayo po'y hindi na para sa dilim, hindi na para sa kadiliman, kasi children of the light tayo. Very consistent po ang Bible dyan. Di ba? Sabi po sa Ephesians chapter 5 and verse number 8, mga kapatid, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So walk as the children of light. So, I would just like to establish to everyone tonight, ngayong sandaling ito, sa message natin, na importanteng alam natin na sa usaping ilaw, sa usaping liwanag, ang tunay na liwanag ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang mga Kristiyano po ay tumatayong sinag ng liwanag na yan. Okay? Tayo po'y reflection ng liwanag na yan. So kaya ang napaganda po na ating pong matutunan, mapag-aralan po ngayong gabi, and please allow the Holy Spirit to work in our hearts as we listen to this message, because nowadays I can say na talagang ang Christianity po, napaka-shallow na po ang treatment ng marami. Diba? Maging sa pagsamba ng tao, ng mga nagsasabing Kristiyano, maging sa mga services, mga kapatid. Alam nyo, napakarami po ang nagiging lax na po sa buhay pananampalataya. Kaya nga tayo po gusto nating mapanatili ang alab, mapanatili ang apoy, at ang alab at ang apoy na ito ay ating pong maipadama at tayo po'y maka-impluensya at magkaroon at magdulot ng malakas na impact sa Kristyanismo sa ating pong presenting panahon. Amen? So I want to encourage all the members of the church to please listen very carefully to this message and allow the Word of God to remind us, allow the Word of God to rebuke us, to confront us, anuman po ang makikita nating problema sa bahagi po natin. And please listen sa ating pong mensahe, paano ang pinakamainam na paraan upang ating pong madala ang liwanag. Number one po, by carrying or by carrying the testimony of the Lord. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang ating pong pinakamagandang paraan na ma-carry po yung light by carrying our testimony, the testimony of the Lord. Dahil tayo po ang refleksyon, hindi nila directly nakikita ang Panginoon, pero sa mga nagsasabing Kristiyano, magandang matanaw, maaninag, makita at sumilay sa kanila ang Panginoon. Amen? So what I would like to emphasize is the Christ-likeness. That is the very goal, mga kapatid. Sa usapang Kristyanismo, ang goal, Christ-likeness. Sa sentro tayo sa inaasahan pong pamumuhay ng Kristiyano. What I want to emphasize is the Christ-likeness or the Christian living. Paano po ba dapat mabuhay ang mga nagsasabing Kristiyano? In fact, naalala ko si Apostle Paul, nung paalalahanan po niya, yung mga mananampalataya sa Pilipay, di ba? Sa Pilipos. Sa chapter 2, verse number 12. Hindi po ba ang sabi niya, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ito yung realidad at truth about Christianity.
For it is God which worketh in you. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo na ang Kristiyano may Diyos na gumagawa sa kanyang buhay? Tatandaan niyo po ito, marami tayong ginagawa bilang Kristiyano na hindi po natural para sa atin. Hindi natin natural ang pagsamba. Hindi natin natural ang paghahangad o ang desire, ang longing sa mga spiritual things. Ang natural natin, yung natural man, ang gusto po niyan, mga fleshly, ang gusto po niyan, worldly. Yan po ang typical at ang naturalesa po natin. But listen, ang sabi ni Paul, dahil Kristiyano na tayo, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Pagdating ng verse number 15, ano po ang sabi? That ye may be blameless, harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a perverse and crooked nation, among whom ye shine as lights in the Lord. Amen? Aware pa po ba tayo dyan? Mga kapatid, aware pa po ba tayo na bawat galaw natin, binabasa tayo? Aware pa po ba tayo na sa magandang pag-uugali natin po pwede maparangalan ng Panginoon? Aware pa po ba tayo na yung lakad natin minamasdan ng mga tao sa paligid at mga kapatid, mga minamahal, ang dapat goal natin ay yung makita nila that they may see Christ in us. Kaya sa usapang ugali, maging watchful tayo. Sa usapang pag-uugali, sa usapang pamumuhay, sa usapang pag-iisip, mga kapatid, dapat ang bawat Kristiyano ay aware at particular sa katotohanan na binabasa po tayo ng mga tao. And again, in our text, the reminder of our Lord Jesus Christ is very important to consider that we as Christian, we are the light of the world. And in verse number 16, ito'y napakaganda na dapat lagi-lagi matatandaan natin, and let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, ito po yung ating sinasabi na kapag ka-Kristiyano ka, lumagay ka lang sa lugar ng Panginoon sa iyo. Huwag kang lalakad ng sarili mong hakbang. Dapat bawat hakbang mo ayon sa hakbang na ikinasa ng Panginoon sa iyo. Because that is actually according to His Word. Ang sabi nga po ng psalmist, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighteth in His way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ibig sabihin mga kapatid, pagka hindi tayo malikot at nandun lang tayo sa kalooban ng Panginoon, lalakad tayo ayon sa kinatagan o tinalagang lakad ng Panginoon sa atin, mga kapatid, maayos ang ating magiging direksyon. Amen? So kaya dapat ito yung paalalang lagi natin tinatandaan. Marami sa atin, i-quote natin Romans 8:28. Pero siguro po magandang tingnan natin yung release ng Romans 8:28. Diba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So napakaklaro po, ito'y may kiklaim ng mga tao na lahat ng bagay sa ikabubuti kung ikaw ay umiibig sa Diyos at ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Kasi ito po meron pong goal. Meron pong nais i-accomplish na magiging finished product sa buhay natin. That is why God is working in all circumstances, in all situations in life. Here is the Lord na nagdisenyo ng ating buhay. And again, according to Paul, and we know, hindi tayo ignorante, alam natin bilang Kristiyano, bilang nagmamahal sa Diyos, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. In verse number 29, ito yung pinaka-objective. For whom He did foreknow. Ano ang sabi? He did also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So, mga kapatid, hindi biro. Bilang sa Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang refleksyon ng tunay na liwanag, dapat yun po ang kine-carry natin. Amen?
Ha? So mga kapatid, igagawa po nating maayos, madadala po nating maayos ang liwanag kung dadali natin ang patutuon ng Panginoon at ito po ay nakasentro sa Christ-likeness. Habang nandito tayo sa lupa, wala pong makaka-perfect niyan mga kapatid. Huh? That is why nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, nakalilimot tayo. Pero mga kapatid, habang tumatagal, amen? Habang tumatagal, tayo po'y unti-unting naiwawagis sa lakad at sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, ang ating pong magandang bigyang pansin, the best way that we can do in carrying the light of the Lord is by carrying the testimony of the Lord. Again, this is about Christian living. This is about Christ-likeness. Diba? So kasi yun yung parang nakakalimutan ng iba eh. Maaring na-memorize natin yung verse. Marahil madalas nating naririnig, mga kapatid. Pero isang bagay na narinig mo, isang bagay na na-memorize mo, pero ibang bagay na may impact sa iyo. Yung nabasa mo yung talata ng salita ng Diyos na ang sabi po again, verse number 8 ng Ephesians chapter 5, for ye were sometimes darkness. Diba? Yun yung dati natin. Yun yung matandang buhay natin. Yun yung dating lakad natin. For ye were sometimes darkness. Anong sabi niya? But now are ye light in the Lord. Anong sabi niya ngayon? Walk as the children of light. Diba? Mga kapatid, ang isang Kristiyano ay hindi dapat nakikisaya sa kasamaan ng mundong ito. Now, nililiwanag natin, not everything in this world are evil. Is evil. Hindi po lahat ng bagay sa mundo ay evil. Pero ang evil ay nasa mundong ito. That is the reason why iyon yung pinapaalala. Dapat ang Kristiyano, sa usapang patotoo, alam mo yung hindi para sa'yo. Kasi kung dati ganun ka, ngayon hindi na dapat. Diba? Kung dati ganun ang ugali mo, ngayon hindi na dapat. So mga kapatid, napakaganda po na ang pinakamagagawa natin to carry the light of the Lord, we need to carry the testimony of the Lord. Okay? It is also good to carry the task of the Lord. And this is about commission. Di ba? Particularly, the Great Commission. Ito ang isang bagay na po pwedeng minsan, pagka po kayo ay magpapakatotoo sa sarili, bakit si Bishop, bakit ang pastor natin parang napaka-open sa mga missionaries? You know why? Because I firmly believe na ang mga missionaries, sila po yung nagdadala ng mabuting balita ng Panginoon maging sa lugar na hindi natin para mapuntahan. Lalo na po yung mga nagsuko ng buhay, pumunta sa foreign land, hindi nila kanasyon, hindi nila kakultura, hindi nila kalingwahe, pero hinarap nila yung challenge to carry the light, to carry the torch, to carry the task, mga kapatid. Bit nila yung task ng Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, may mga pagkakataong naiisip ko, teka parang ang dami naman, yung mga missionaries punta ng punta sa atin. Sabi ko, nung unbeliever tayo, kapag ka po nagwaldas tayo, kapag ka gumastos tayo sa mga walang kapararakan, walang kakwenta-kwenta, walang kasiguruhan, at ang iba po, worse, sa sugalan nga po napupunta taya kayo ng taya sa pag-aakala nyong mananalo kayo, pero talo kayo, pero sa usapan ng misyon, wala tayong katalo-talo. Declare diyan sa Bible na yung ibinibigay natin sa mission, marahil marami na ang ating tinanggap dito, marami na ang sinusuportahan natin, pero hindi po yan pag-aaksaya, hindi po yan pagtatapon, mga kapatid. Yan po ay pag-i-invest na meron pong eternal dividend, mga kapatid, because we believe na ang bawat bibitawan natin para sa usapang misyon, ito po'y hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? Yan yung eksaktong sinabi ni Apostle Paul.
in Philippians chapter 4 and verse number 17. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Kaya nga, sana po ang Living Water Baptist Church, sana po ang Victory Fundamental Baptist Church ay huwag makalimot sa usapang task. Huwag makalimot sa Great Commission. Mga kapatid, kung tayo po yung mga Kristiyano na lax na, wala na tayong time para sa soul winning, wala na tayong time para sa paghayo, we are actually committing sin because it is commanded by God. Ang Great Commission, it is God's command. Kaya ang bawat churches na nagkiklaim na sila'y Kristiyano, ang bawat individual na nagkiklaim na tayo po'y anak ng Diyos, tayo po'y kinumisyon ng Panginoon to go and preach the gospel to every creature. Kaya, mga kapatid, kung masaya ka sa buhay mo na hindi ka nagagamit sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi ka nagagamit sa pag-share, mga kapatid, ng gospel, medyo mag-isip-isip po tayo. Kasi ang kabuluhan ng buhay natin bilang Kristiyano ay ang makapaghatid tayo ng mabuting balita ng kaligtasan at makapag-akay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? That is our goal. That is our heart. That is our intention. Kaya nga sabi ko po, tutuhan ng usapan ito. Hindi po magaang, hindi po madali. Yung magbiyahe ka ng magbiyahe, yung magpuyat ka ng magpuyat, yung mangaral ka ng mangaral. Kala nyo po ba ang pangangaral, basta umupo ka, basta tumayo ka, magsasalita ka lang? No! You need to pray for God's wisdom. You need to pray for God's leading. You need to seek God's wisdom in everything na ginagawa. Siyempre, hindi naman po pa tayo, hindi naman tayo mga immortal, mga kapatid. Diba? So kaya, halimbawa, sabi ko nga, gusto ko sana tuwing makikita nyo ako, yung ang dating malakas ang dating, mga kapatid. Hindi yung malakas ang dating sa idea nung mayabang. Kundi ang gusto ko po, ang nakikita nyo sa akin, lakas ng Panginoon. Pero may mga times na maganda rin makita nyo, pagod si pastor, pagod yan. Diba? Halata eh. Diba? Pero alam nyo ang blessing? Yun yung pagkakataon ang makikita nila, hindi lakas ni pastor. Ang makikita natin, lakas ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ikatuwa nyo na ang pastor nyo masipag sa misyon. Ikatuwa nyo na ang pastor mapagmahal sa misyon, mapagmahal sa kaluluwa. That is the reason why I am allowing God, because that is His calling. That is my calling, God's calling. Na ako po ay mag-encourage ng mga mananampalataya. Kaya yung mag-speak ka sa mga World Missions Conference, that is actually a great opportunity to challenge many believers in doing the Great Commission. Amen? Mga kapatid, carrying the light of the Lord by carrying the task of God. Diba? May commission po. Merong utos ang Panginoon sa atin. Kaya yung mga mission pastors natin, huwag kayong bibigay sa mga atake ni Satanas. Huwag kayong makikinig sa mga magiging dahilan para papanghinain kayo. And do not be surprised if Satan will try everything to put you down, because Satan would like to hinder the propagation of the gospel. Satan will do everything just to stop us and to discourage us. But please do not allow na si Satanas ang maghari sa atin. Diba? Sino ba mga missionaries natin dito, mga pastors natin dito? Alam niyo po yun? Hindi ba ang isang pinakamahirap sa atin yung ma-hurt tayo? Akala niyo ba ang mga pastor kaya nagpapatuloy dahil wala siyang mga sugat? Baka yung iba nga galis na sa dami ng sugat. Diba? Mga kapatid, tulad niyan, si Pastor Jabez. Maganda lang pakinggan, London yung pupuntahan. Kasi ang nasa isip nyo yung lugar, yung ganda ng London. Pero pag inisip nyo po yung task, pag inisip nyo po yung gagawin, hindi po madali yun. Hindi po madali yun. Kaya mga kapatid, kailangan samahan natin siya, hindi sa London, sa panalangin. Di ba? Di ba? Kung gusto nyo sumama, lumagay na kayo sa maleta, mga kapatid. Kaya lang, tiyakin nyo yung timbang nyo. Kasi ang allowed sa kanya, 10 pounds lang, mga kapatid. So, what I mean to say, yung mga pumupunta sa mission, kaya tayo positibo dyan, kaya tayo all out sa pagsuporta sa kanila, sapagkat yan po ang kaganapan at pagtupad sa tinatawag na Great Commission.
Diba? Hindi naman ako naniniwala na ang pera sa church idinisenyo para sa bangko. Ang pera sa church idinisenyo para gamitin sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa pagpapalawig ng ministeryo. Amen? So yun po yun. Kaya dapat pag kami mga workers tayo, maging encourager kayo ng mga workers natin. Diba? Hindi nyo sila gagawing utusan, bagamat dapat may servant attitude sila. Pero ang gusto ko pong i-point out, yung mga workers na yan, sumunod po yan sa tawag ng Panginoon at dapat mga members, encourager tayo ng worker sapagkat sila ang gagamitin ng Panginoon. Tinetrain natin ang mga manggagawa natin, tinetrain natin ang mga preachers natin. Mga kapatid, mga minamahal, I want to remind everyone, hindi po nagbabago sa usapang church. Ang Great Commission ay ang patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya tayo po ay dapat maging aktibo sa usapan ng soul winning, sa usapan ng visitation, sa usapan ng pagtuturo sa mga bata, sa usapan ng mga outreaches at home Bible studies, sa usapan ng pagpapalawig pa ng mensahe. Be willing na gamitin tayo ng Panginoon because that is one of the best way that we can carry the light by carrying the task of the Lord. And that is pagsunod sa Great Commission. Mga kapatid, the best way to carry the light of the Lord is to carry the testimony of the Lord, to carry the task of the Lord, and to carry the teachings of the Lord. Ano po yung sinentrohan natin sa testimony? Christ-likeness. Anong sinentrohan po natin sa task? Commission. Ano naman ang sesentrohan natin sa teachings? Ano ang sesentrohan natin sa truth? Conviction. Yes. The sad truth is that nowadays we can see many are already departing from the faith. Hindi na siguro para mahirapan pa akong convincing kayo na sabihin na tayo po'y nasa mapanganib na panahon na. Di ba? Yan ang naging concern ni Paul nung sulatan po niya si Timothy. Sa 1 Timothy chapter 4, ang sabi po niya sa verse number 1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Grabe, no? Sino po sa inyo ang hindi pa maniniwala dyan? Kahit nga sa circle natin, nakita nyo po, na sa circle natin, marami nang nagsirko. Wala na, nakipaglaro na po. Palitan ng pangalan. Di ba? Bumitaw sa conviction. Alam nyo po sa pattern ng sa Diyos, Old Testament, New Testament, ang isang dapat iniingatan natin, conviction eh. In the Old Testament, marami pong mga examples na makikita tayo. Diba? Kumbaga mga kapatid, siguro po mas maganda na atin pong makuha yung conviction na taglay ni Daniel. Daniel chapter 1 verse number 8. Na kahit na po sila ay nadalang bihag at kahit na po sila ay talagang napakaraming kaparaan ang ginagawa to influence them, but in the heart of Daniel, in the mind of Daniel, in the decision of Daniel, because of his conviction, ang sabi po niya, Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat nor with the wine which he drank. Therefore he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. The same thing with the three young Hebrews, di ba? Lagi ko pong binabanggit sa inyo, conviction ang tawag doon. Na kahit na mga hulugan ng kanilang buhay, hindi sila lilihis, mga kapatid. At yan po ang gusto kong ma-appreciate ninyo. Hindi tayo natutuwa na may mga missionary na pinapatay sa mga communist country na kung saan dinala nila ang ebanghelyo. Hindi tayo na nagiging masaya na sila po'y pinapersecute doon. But listen, masaya tayo na may mga missionaries even until now na willing pa rin po na manindigan para sa katotohanan. Tayo po magsusupport lang. Sila mismo yung harap sa laban. Di ba?
Ano po ang sabi ng triyang Hebrews? Pinayuyukod sila doon sa golden image. Hindi po sila lumuhod kahit anong mangyari. At nung isinumbong sila, hindi ba kinonfronta sila ng king? At doon yung makikita ang ibig sabihin ng konviksyon na kahit ano pa ang masasabi nating banta, hindi ka lilihis, hindi ka bibitaw, hindi ka bibigay. And I can say na sa panahon natin ngayon, napakaganda po na tayo po dalhin natin ang liwanag ng Panginoon sa pamagitan po ng pananatili natin sa katuruan. Amen? Ha? Anong sabi po nung triyang Hebrews? We are not careful to answer in this matter, O King. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us from thine hand, O King. But if not, be it known unto thee that we will not bow down nor serve the golden image that thou hast set up. Just try to imagine that conviction. Tapos sa panahon natin, di ba? Opo, church po tayo. Napag-aralan niyo po ba kung gaano pinersecute ang early church? Hindi ba itong si Apostol Pablo na isang lagi nating ginagawang ehemplo sa usapan ng misyon? Hindi ba isa siya sa numero 1 sa pag-uusig sa mga mangangaral ng salita ng Diyos? And one good example is about Stephen, na kung saan ipinapatay po ito at malaking kinalaman niya sa Acts chapter 8 verse number 1, niliwanag doon, and Saul consenting of his death. Meaning, malaking kinalaman niya. Alam niyo po yung mga mananampalataya sa New Testament, kung mapapansin niyo po, ang isa sa diniin, nung masave sila, ang isa sa binigyan ng diin, doktrina. Sige po, Acts chapter 2, verses 41 and 42. Diba? Then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Mga taga-victory, living water, sabayan niyo ako, verse number 42. Ready? Begin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Di ba? Mga kapatid, kapag ka totoong na-save, ang talagang paninindigan yan, yung tamang turo. Alam niyo po ba na naglipa na ngayon ang mga nag-i-introduce ng kung ano-anong turo? At alam niyo po ba na maraming kahit mga pastor, mas nagtuturo ng komentaryo kaysa sa direktang turo ng Biblia? And because of that, ano nang nangyayari? Kaya nga sabi ko po, it is good to be reminded that in carrying the light of the Lord, we need to carry the teachings, the truth of the Lord. Hindi tayo dapat lumihis dyan. Kaya i-appreciate nyo po ang church natin na nananatili doon po sa old-fashioned book, sa old-fashioned way, sa old-fashioned teaching, and that is the teaching of God's Word. Hindi po pwede na para marami tayo, para ma-welcome na natin, i-welcome na natin lahat. Payagan na natin dito yung sayawan, payagan na natin dito. Kung tatanungin niyo ako, gusto ko yan. Mga kapatid, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 3, seryosohin po ninyo ito. This know also that in the last days, perilous time shall come. Kanina binibigyan ng diin ko po yung ugali. Diba? At kung titingnan nyo po sa lineup na yan, this know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Mga kapatid, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away, for of this sort are they which creep into houses and live captive silly women, laden with sins. Ang sabi po ng verse number 6, pansinin niyo po yan. For of this sort shall they creep into houses and live captive silly women, laden with sins, led away with divers lusts. Okay? Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith, mga kapatid. Tuloy-tuloy.
Ang sabi ng verse number 9, but they shall proceed no further. Using your observation, hindi ba? Ang dami-dami pong mga naglipana ng mga grupo na nung kanilang kasagsagan, talagang nandoon po, talagang nagkakanda, sikip-sikip sila dahil super crowded po sila. Ang tunog-tunog ng kanilang grupo, ng pangalan nila, pero nasaan na sila ngayon? But they shall proceed no further. For there shall be manifest unto all men, as there's also was, yung kanilang folly, mahayag po yan. Pero sabi ni Apostle Paul kay Timothy, but thou hast fully known my, Di ba napapansin nyo po? Masyado po ang pagbibigay ng tinatawag nating emphasis sa doctrine. Why? Kasi yung Christian living, magiging maayos lang yan kapag ka po maayos ang doctrine. Kasi masagwa yun na yung hindi tama ang doctrine, mas maayos pa ang living kaysa sa'yo. Pagka po yung hindi tama ang doctrine, mas maayos pa ang living kaysa sa atin, abay dapat sa atin ilibing, mga minamahal. Di ba? Dahil ang dapat makita na tama ang pamumuhay, yung tama ang doktrina. Kaya nakakagrip yung mga pastors na talagang, kumbaga po, nagpapakagaling sa doktrina, sa dating, pero yung pag-uugali, yung pamumuhay, yung pagsasalita, di ba, mga kapatid, dapat ito po ay magkakaugnay. Kaya ang sabi niya, but thou hast fully known my doctrine. Ano na susunod? Manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, mga kapatid, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Bakit pa bumibigay yung iba? Dahil sa persecution. Diba? Ipapapatay, ipabibilanggo. Kaya bibilip tayo kay Pablo. Ang bilangguan hindi nakapigil para ituro niya ang tamang katuruan. Tapos eto tayo, konting offer lang. Di ba? Konting offer lang. Mga kapatid, mga binamahal, I praise the Lord because ang naging orientation ko po maayos. Opo. Kasi kung titingnan nyo po, lalo na sa katayuan ko po, na medyo tinitingnan na po ng marami, po pwede pong nakaranas na po ako ng mga offers, mga kapatid. Pero sa ngalan ng konbiksyon, hindi lahat ng offer dapat tanggapin. Paninindigan. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya ang bili ni Apostol Pablo, but continue thou in the things that thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child. Hindi po ba si Timothy bata pa lang, inaralan na, bata pa lang, niluto na sa tamang aral at turo yan. Kaya ang sabi niya, pinaalala niya, but thou hast fully known, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kabisado na to, sabay-sabay. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ano na naman ang notice po natin? Diba? Ang sabi po niya, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Sa Acts chapter 2, and they continued steadfastly in the, ano sabi niya, but thou was fully known by, you see, ganun kahalaga yung teaching. Yung teaching na naging dahilan kung ba't namatay ang mga ninuno natin sa pananampalataya, teaching na kung saan po ibinebenta na ng marami. Diba? Kala nyo ba tapos na tayo sa chapter 3? Tuloy natin sa chapter 4. Diba? Anong sabi po ng 2 Timothy chapter 4? Diba? I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead that is appearing at His kingdom. Anong sabi? Preach the word. Amen? Be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke with all long-suffering and doctrine. Ano ang dahilan? Verse number 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine,
But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ear. Na-appreciate nyo ba na ang church natin, masaktan ka man, ipapangaral pa rin kung ano ang katuruan? Aanuhin natin yung dumami dahil sa bulahan. Aanuhin natin yung lumaki bilang natin dahil sa mga kasinungalingan. Maganda po ang nagparami sa atin yung aral, yung doktrina, yung salita ng Panginoon. So in carrying the light of the Lord, we need to carry the truth. We need to carry the teachings of the Lord. Huwag bibitawan yan, huwag aalisan yan, huwag nating i-compromise yan. Ang tawag yan, conviction. Alam nyo, sinasabi ko po sa mga kapwa ko, pastor, huwag tayong judgmental. Kasi minsan, meron pong mga nakagawian na ang tapang-tapang natin sa turo. Kami ganun eh. Nung early years ng aming pagkakristyano, ay grabe, yung pastor po namin, wala ito, yung mga sigaw-sigaw po namin na yan, wala po yan. Hindi lang po sigaw, mga kapatid, lupit. Talagang antindi. Yung bang tipo na ang mabibuild sa iyo, yung bang nagkukwentuhan kayo, pag dumaan yung pastor na ganyan, biglang tahimik ang lahat. Opo. Yung maiksi lang ng konti ang suot mo, pumantay lang sa tuhod, harlot ka na. Diyan kami minulat. Na talagang tuwan-tuwa kaming naririnig na ipinapangaral ang babae na nagpapantalon ay karumal-dumal. Ganyan katindi po. Diyan kami namulat. Kaya yung bisita namin, atin pa lang nakapantalo na, paano pa namin asahan babalik yun? Kapapasok pa lang, karumal-dumal na. Hindi po ako nag-i-introduce ng pagpapantalon sa mga babae. Pero ang turo ng Bible, ang babae manamit ng modest apparel. So nagdudwell ako doon. Kaysa doon sa nag-specify ako at naintindihan ko na yung mga pastor-pastor namin, nakuha lang din nila yan doon sa, yun nga ang kagandahan na sa panahon natin, tinuturuan tayo na sumunod ka dahil sinabi ng Biblia. Kung tatanungin niyo ako, preferably, maganda talaga ang mga babae naka-modest apparel. Kasi yun ang biblical eh. Di ba? Yung bang maintindihan mo na kaya ka nagdadamit para mag-cover. Ngayon, kung nagdamit ka, tapos, ano ba ang tawag po doon mga kapatid? Yung bang revealing. Ba't nagdamit ka pa? Pinahirapan mo pa yung mga tao sa paligid. Di ba? Kasi in the first place, kung ang purpose mo mag-cover, talagang iingatan mo na may matatanaw. Hindi ba sapat na yan para magkaintindihan tayo? Hindi yung doon kami na-expose sa ganon. Na-expose po kami sa talagang, halimbawa alam po, medyo nagka-tsempo, na halimbawa nag-forward ka, tapos napunta ka sa likod ng crush mo, kala mo nag-forward ka Totoo niyan, inamoy mo lang buhok ng crush mo, no? Nakakatawa yan, pero ganyan kami pinagagalitan dati. Ngayon po, sobra naman, buong laya naman ng, di ba? Dapat magkaroon tayo ng konbiksyon na alam natin, pag mali, mali, tama ay tama. Di ba yun ang sabi ng kanta, right is always right and wrong is always wrong? Hindi po ako nagtuturo na ang maganda sa babae, nakapantalon. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang po, ang daming turo ng Bible, wag naman ang preaching mo, puro yun. Ang sabi ko po sa mga kapwa ko, pastor, pag kayo po sinasabi niyong conviction, tiyakin niyo pong conviction talaga. Hindi po close-minded lang tayo. Kasi minsan baka pakiramdam mo, conviction yun sa iyo, pero ang totoo nun, sarado lang isip mo. Diba? Ang conviction ay dapat nakatungtong sa salita ng Diyos. Amen? So kaya make sure that when we say conviction, conviction talaga, hindi dahil close-minded ka lang. Ngayon, wag mo rin naman papalabasin, ay ako, kaya okay lang sa aking lahat kasi open-minded ako eh. Tiyakin mo rin na pag sinabi mong open-minded ka talaga. Hindi compromiser ka na pala. Naintindihan niyo po? So ganun lang ang simpleng ibig nating sabihin.
So pero sa church na ito, kayo po ay pinalalaki doon sa kaisipan na pag Biblia, matapang tayo. Kaya ang prinsipyo ko sa preaching, if the Bible is silent, I need to be silent too. If the Bible is shouting, I need to shout too. And if the Bible is specific, I need to be specific too. So yun po, pagka specific, non-negotiable yan. Specific eh. Pag sumisigaw, magalit na magagalit, isisigaw talaga yan. Pero kung tahimik ang Bible, kaming mga pastor, huwag kami magulo. Kasi yung Bible, tahimik kami, sigaw ng sigaw. Yung bang mag-iimbento kami ng sarili naming mga batas? Hindi po. Walang hihigit at mas gagandang batas sa batas ng Diyos. Kaya dito na tayo mag-stick, mga kapatid. Kaya po, I hope na sa Victory Fundamental Baptist Church, sa Living Water Baptist Church, nawa ang na-enjoy pa rin natin salita ng Diyos. Sana na-appreciate pa rin natin yung pastor natin na matapang na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Sana yung pa rin ang ating pong delight, mga kapatid, na tumayong matatag sa turo ng apostol, sa tamang doktrina. Hey, as we carry the light of the Lord, we need to carry the teachings of the Lord. Amen? Kung ano yung turo niya, doon pa rin po tayo. Kung ano yung tagubilin niya, yung utos niya, doon pa rin tayo. Kung ano yung patotoo niya, doon tayo, mga kapatid. So the best way to carry the light is to carry the testimony of the Lord, and that is about Christ-likeness. It's about Christ-likeness. We need to carry the task of the Lord, and that is about commission. The Great Commission. Go and preach the gospel to every creature. Amen? Yung SWAT natin. Hindi po yung, hindi ba kasama ka sa SWAT? Tapos sasagot ka, so what? Hindi ba? Hindi so what, SWAT. Soul Winning Action Team. Magandang panalo ka sa Bible quiz. Pero ang magandang panalo mo, kaluluwa ng tao. Soul winning Soul winning action team. Kaya medyo mako-comfort ka rito kapag lagi kang port sa Bible quiz. Opo. Alam nyo, kahit kulelat kayo sa Bible quiz, pero kayo yung laging minawiwi na kaluluwa, kayo yung laging nakapag-i-invite ng bisita, kayo yung nakapag-disciple, panalo kayo. Amen? Panalo kayo sa Panginoon. Kasi yun ang purpose natin dyan. Pero hindi natin pinag-aaway yung halaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos at yung halaga ng paglalapit ng kaluluwa. Alam niyo po ba kung saan itinuro yung paglalapit ng kaluluwa? Sa salita ng Diyos. Kaya dapat po matuto tayong mag-akay ng kaluluwa. Mga kapatid, tayo raw po ang refleksyon ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pagka po nakikita ko yung mga post ninyo, sa Victory, yung mga pinupuntahan nilang mga lugar doon, wow. Diba? I mean, kung ikaw yung pastor, hindi po pwedeng hindi ka matutuwa. Kung ikaw yung pastor, hindi po pwedeng hindi ka ma-encourage. Hindi ka lalakas pag nakita mo yung mga members. Mga kapatid, alam niyo yung mga lugar na pinupuntahan? Kasi dito, exposed na ako na ang pinupuntahan nyo, yung sa gilid ng riles, di ba? Kasi mahirap naman sa gitna ka ng riles. Di ba? Delikado na po yan. Hindi na conviction ang tawag doon. Ang tawag doon, convulsion, mga kapatid. Talagang matinding ano po yan. So, dyan po sa Road 12, yung mga lugar ba na, yung mga typical na tao, lalo na yung medyo ang dating, wow, it's so, ano naman dito, ano mga pa-social effect? Tapos yung magkamaarte ka, ay, so kadiri here. Yung mga ganon. Alam niyo po, pag makikita niyo yung pinopost, yung mga taga-Victory, ay grabe po. Yung mga lugar na pinupuntahan nila, mga kapatid, yan po ang tinatawag nating Great Commission. Diba? Sino sa inyo mga bata dati? Pakitaas nga ang kamay. Mga bata pa lang kayo dati. Naaawa ako sa mga hindi naging bata dati rito. Nakukuha niyo yung gusto ko itanong? Pag inisip mo, nung panahon ni Pastor Dennis, yung mga bata-bata dito, ngayon nagugulat sila .
Nung nakita po ni Pastor Dennis, yan, sila Pastor Daniel, sila Pastor Mark J., naiisip nila na talagang noon, yung mga tipong bata na ngayon, kasi ako nakaranas ako ng ganun eh. Hindi kami mayaman, pero hindi rin po ako sanay na ganun. Yung mga bata, minsan gumaganyan-ganyan pa eh. Kaya nga binibiro ko si Arabel eh, si Teacher Ara, kasi bata pa lang po yan, alaga ko na yung pamilya nila. Hindi ba? Sabi ko, Ara, hindi ba ikaw yung pagkaano, gumaganyan-ganyan ka pa doon sa ano, bago ka... Eh ngayon, alangan ang sabihin sa kanya ngayon. Kasi pagkaganda-ganda na, tapos pagkapogi-pogi pa ng anak, at pagkapogi-pogi na rin ng asawa, yung isama na po natin, pare-pareho sila. Diba? So ang pinopoint out ko po, maaaring nakikita nyo mga bata iyan, na parang ang tigas ng ulo nila, ang kulit nila, pero isang araw magiging Pastor Daniel pala yan, magiging Pastor Poy pala yan, magiging Pastor Mark J pala yan, mga kapatid. Hindi natin masasabi. Kaya kita nyo yung gratitude ko kay Deep Thinker. Di ba? Mga kapatid, siyang ginamit ng Panginoon para ma-disciple po ako. Hindi nyo alam kung kaya sabi ko manatili tayo. Let us carry the light, but by carrying the task of the Lord, mga kapatid, let's go out and win souls. Amen? Huwag niyong babaliwalain ng soul winning, mga kapatid. Kaya nga nabe-bless ako sa mga mananampalataya na kahit nagtatrabaho, may panahon para sa pagwiwin ng kaluluwa. Eh, yung online natin yung mag-imbita ka lang dyan ng mga kakilala mo, forward mo lang yan. Hindi mo masasabi kung anong hasik niyan. Mga kapatid, natatawa ko kay Teacher Flo. Nasaan Teacher Flo? Pagdating namin sa aeroplano, si Sophia at si Flo, nauna po yan. Sabi ko, uy, kamusta? Kamusta? Nakita kami. Pero yung anak ko, alam na niya yon. Na iniisip ni Daddy kung sino yon. Yung pagkakabati namin, parang magkakilala kami. Pero paglagpas ko, sino kaya siya? Di ba? Hindi ko matandaan kung sino siya. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, napakaraming beses. Minsan pupunta ka sa mall, ay, nandito, di ba? Minsan papakuha pa kami litrato, hindi nila alam nagkatapos. Hindi ko naman tandaan kung sino sila. Ano po ibig sabihin? Yung inihahasik kong mensahe, kung saan-saan nakakarating. Kaya ikaw, yung pindot mo lang, yung link sa kaibigan mo, sa kakilala mo, hindi natin alam. Kahit hindi ikaw ang nagsalita, kung ikaw ang nag-forward ng link, pag minasave dyan, bahagi ka niyan. Amen? And please, let us carry the light by carrying the teachings of the Lord. I-appreciate pa rin natin yung kung anong turo ng Bible. Kaya, use your imagination. One thing, na alam mo, light ka. Reflection. Pero ang napakahalagang maintindihan nyo doon, let your light so shine before men. Kaya let us carry the light of the Lord. Amen? Tumayo po tayong lahat. Don't just come. Huwag ho kayong basta pumunta rito sa altar. Pag-isipan nyo po itong mensahe. Kumbaga, medyo magsisiyasat tayo ng sarili. Siguro, ayos na ayos dito yung kantang Carry the Light, ha? Kung may mga hindi pa ayos sa ating buhay patotoo, kung tayo po ay kinonfront ng Panginoon dahil nagpe-fail tayo in doing the Great Commission, if you are not winning souls to Christ, guilty po tayo dito. The best way to carry the light of the Lord, it is by carrying the testimony of the Lord, the task of the Lord, and the teachings of the Lord. Christ-likeness ang goal. Kaya bantayan natin ang ating Christian living. The Great Commission and our conviction. Now,
after understanding this message, mas magandang lalapit tayo because we really understand the challenge. How is our testimony? Are we winning souls? Are we standing firm sa turo ng Bible? Bukas ang altar. Kung may dapat ihingi ng tawad, ihingi po ng tawad. Kung meron dapat isuko, isuko. Kung merong kapasyahan para gagawin sa hamon na napakinggan, ilapit natin sa altar ng Panginoon. Kaya dapat po ang church masaya. Kapag alam natin na may mga nabubuksang misyon. Merong Victory Fundamental Baptist Mission sa Binyan. Merong Victory Fundamental Baptist Mission sa Calamba. Merong Victory Fundamental Baptist Mission sa Santa Rosa. Merong Victory Fundamental Baptist Church sa Buli. Yun ang saya na ang church natin nakakaganap pa rin sa Great Commission. Living Water Baptist missions and churches, not just here in our country, but also outside the country. And church, be positive, be supportive, that we are supporting missionaries, missions here and abroad. Sa paraang yan, atin po napapalaganap ang liwanag. Kung kaya niyong pumunta sa mall, kaya niyo ring pumunta sa mga kakilala para mag-imbita. Kung kaya niyo pong mamasyal, kaya niyo ring sumama sa soul winning. Kung kaya niyong gumasto sa maraming bagay, mas lalong masarap gumasto sa mga bagay na may kaukulan sa Diyos. Issue lang po dito ang puso, ang tibok ng puso. Dakilang Diyos, salamat po. Thank you for talking to us once again about this very important message, about this very important topic. Panginoon, nandito kami una para humingi po ng tawad sa mga problema po namin sa aming patutuo. Maring ito po'y ugali o masamang gawi. Marahil ito po'y maling lakad, lihis na buhay. Panginoon, nandito po kami. Help us, O Lord, that we may carry the light, the testimony, your testimony, O Lord, in our lives. Ganon din po, Panginoon, salamat sa napakaliwanag na hamon para po sa soul winning, sa pagsunod sa Great Commission, sa paggawa po ng iyong given task sa bawat anak mo, sa bawat mga Christian churches, Panginoon. Lord, thank you. We need this reminder, Lord. Lalo kami mag-alab, lalo kami mag-apoy, lalo po kaming maging involved, lalo po kaming maging supportive sa mga soul-winning endeavors ng aming church in supporting missionaries and missions. Nawa, dakilang Diyos, na-realize namin na napakahalaga nito. At salamat din po sa paalala ng pag-iingat sa turo na dapat naming panindigan. Na huwag kaming hihiwalay sa doktrina ng iyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for this great privilege na kami po'y mapabilang sa refleksyon ng iyong liwanag. May you give us grace, Heavenly Father. Give us strength, O Lord, that we may apply this message in our lives. May you continue to bless Victory Fundamental Baptist Church and Ministries, Living Water Baptist Church and Ministries, Panginoon. Lord, thank you so much. Very thankful po kami sa church na pinaglagyan mo sa amin. Salamat din po sa mga tagapangaral namin na nananatili sa iyong salita. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin o aming Ama. Ang mga nanglalamig dakilang Diyos ay nagising nawa sa mensaheng ito.
na ang alab, ang apoy ng iyong banal na Espiritu'y maramdaman sa amin. At ang liwanag po namin ay tumanyag at tumanglaw sa marami, lalo na sa madilim na sanlibutan ito. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Thank you so much. Go back to your seat, please. Victory Fundamental Baptist Church, thank you so much. Brethren sa Japan, thank you so much. At sa bawat nakapiling po namin ngayong gabi ito. Naway na pagpala po ang bawat isa po sa atin at ang impact ng mensaheng ito ay ating pong inaasahan.